Ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi. Pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo or before 4:30 magkasama na kayo. Michi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapintan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. Will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. O, kita mo? In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? No, can I ask some question? The chairman will be asking. Sakay Perez. Oo. Sige po. Public before yung tatlo. No? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit. No? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no, when they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yun? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang, which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Would you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ah? Diyan, Macaraig, ah. Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan eh. Sino nasa likod? Driver po. Sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpio po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Diba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Macaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsihal Dante Magpantay na administering officer ito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsihal Dante Magpantay, okay?
Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Itzi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Halina totoo dito sa dalawang to. Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang, magkasama na kayo, or before 4:30, magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Karaig, ano? Yung yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Karaig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the car that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the car that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po yan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Eh, judicial affidavit nyo, sinabi nyo, kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito, page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Macaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. O now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with that. You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor.
Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag kang magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako pamilyar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in the municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was a violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented. Ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. O, kita mo? So this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Diba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Punta tayo kay Karandang. Mr. Chair, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Magan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you're not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congressman Acop and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang buy-bust na operation. Eh. So, nung nagkaroon kayo ng buy-bust, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate yung kasamahan ko. Sir. Sino nag-coordinate? May tiga-PIDEA ba rito? So, you are what's your position sa PIDEA? I'm the regional director of PDEA. So, you're the regional director? Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw, Patrolman Carpio. Ikaw? Yes, sir. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend po. Ano? Email, through email po, sir.
Oh, is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Eh, paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty regional operation center officers, so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the buy-bust operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 1836, 28 May 2024, sir. 1836. So that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m. Yes, sir. But 6:20 nagkaroon na ng ano eh. Nagkaroon na ng engkwentro eh, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, Your Honor. Email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka na meron kayong buy-bust, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. O, 6:36 ka nag-email eh. Di ba? Anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari yung insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure? 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the buy-bust, dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na it's they have coordinated on that time, sir. Yun nga eh. That's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin, nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari. Diba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo dyan madalas, di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan, nanlaban. Diba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories. Absurd yung pagngyayari. Mukhang copy-paste lang eh. Diba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa ano. May baril, nagpaputok, makikita mo lahat ng baril, 38. Napaltik. Iisa lang yun eh. There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang baril, ginamit sa several buy-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, iisa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan eh. Yung mga ganyang yung mga ganyang storya eh. Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary buy-bust operation lamang. Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, ginagamit pa rin hanggang ngayon. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joseph Hermogino, ikulong na ang lahat ng involved dyan, huwag nang patagilan para di pamarisan. Pahayag naman ni Rolando Espinosa, ang galing talaga ni Kong Acop at Fernandez, hindi makakalusot yung nagsisinungaling. Sana po mabigyan hustisya ang mga biktima. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Medel Relosa. Dapat kasi meron silang body camera pag gumagawa ng ganyang buy-bust operation na yan.
Kawawa ang mga nabibiktima nila na inosente. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.